Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may ilang Saduseyo na lumapit kay Jesus. Ang Saduseyo'y hindi naniniwala na muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay. Gayun din ang nangyari sa pangatlo hanggang sa pampito. Isa-isang napangasawa ng babae at pawang namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay, namatay naman ang babae. Sa muling pagkabuhay, sino po sa 7 ang kikilalaning asawa niya, yamang napangasawa niya silang lahat? Sumagot si Jesus, sa buhay na ito, ang mga lalaki at mga babae nag-aasawa, ngunit ang mga lalaki at babaeng karapat-dapat na muling buhayin para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel. At sila'y mga anak ng Diyos, yamang muli silang binuhay. Maging si Moises ay nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay, sapagkat sa kanyang kasaysayan, hinggil sa nagliliyab na mamabang punong kahoy, ang Panginoon ay tinawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Sa Kanya'y buhay ang lahat. Sinabi ng ilan sa mga iskriba, magaling ang sagot ninyo, Guro. At wala nang nangahas na magtanong sa Kanya ng anuman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado ng ika-33 linggo sa karaniwang panahon at ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni Santa Cecilia, isang dalaga at martir na tinuturing na patron ng mga awit, patron ng mga liturgical songs dahil nang siya po ay nang matamo niya ang pagkamartir noong 5th century pa, no, nang ito ay mangyari habang siya po ay dinadala sa kanyang kamatayan, siya po ay umaawit na sa kanyang puso, inaawitan ng Panginoon, kung kaya siya po ay atin ding hinihiling o hinihinga ng gabay upang tayo po ay talagang makapaglingkod ng may pagpapakumbaba, walang takot, buong tapang taglay ang pananampalataya sa ating Panginoon. Bago po magtapos ang linggong ito at bago natin salubungin ang kapistahan ng Kristong Hari, atin po munang balikan ng ilan sa mga salita na
iniwan sa atin at ibinigay sa atin ngayong linggong ito. Noong Lunes, sinabi ni Jesus, mangyari ang ibig mo, pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Mayroong isang may sakit na sumisigaw habang si Jesus ay paparating. Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. At tinanong ni Jesus, ano ba ang ibig mong gawin ko sa iyo? Kailangan talaga maging malinaw kung ano ang gusto natin. Minsan lang hindi natin matumbok na kung ano talaga yung hinahangad natin. Kaya sabi ni Kristo, mangyayari ang ibig mo. So minsan kung anong iniisip mo, yun din naman talaga. Kung meron kang sakit, isipin mo lang, gagaling ka, gagaling ka. Pero kung may sakit ka na, tapos magsasakit-sakitan ka pa, wala talaga. Diba, minsan pag may sakit na, sasabayin mo pa ng emote, sasabayin mo pa ng self-pity, sasabayin mo pa ng, wala talagang, hindi ka talaga lalakas niyan. So, be positive din. No? Nung Martes, ang sabi naman sa kwento tungkol kay Zaccheo, nais niyang makita si Jesus, pero nang makita siya ni Jesus, inanyayahan niya si Zaccheo. Sabi niya, Zaccheo, bumaba ka agad sapagkat nais kong tumuloy sa bahay mo. So, si Kristo mismo ang lumalapit at nag-a-approach sa atin, nag-i-initiate. Gusto niyang pumasok sa bawat tahanan, sa bawat buhay natin. Hinihintay lang yung sagot mo kung papapasukin mo. Dahil kung tatanggapin natin si Kristo, yung pagbabago ay kusa din nating maibibigay. Kasi kahit anong pilit natin, di ba? Kapag ayaw magbago ng isang tao, wala ka talagang magagawa. Kaya nasa atin din yung pagbabago. Miyerkules, ang sabi ni Kristo, sinasabi ko sa inyo, ang bawat mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. O, katulad ng yung mentality natin, di ba? No? Bakit ka wala? Kasi lagi mong sinasabing wala. Pero kung magiging positive ka, mayroon, at kung ano man yung mayroon, ipinagpapasalamat mo, talagang dodoble, titriple ang biyayang meron ka. Kaya minsan, bakit yung mayaman sila? Kasi talagang isip nila, yayaman. Bakit mahirap tayo o maraming mahirap? Kasi talagang nasa isip na, mahirap lang ako kaya ganito lang ako. Kaya wala nangyayari. Nung Huwebes, ang sabi naman niya, nang siya po ay papalapit na doon sa Jerusalem at tinangisan niya ang Jerusalem at sinabing, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito, kung ano ang makakapagdulot sa iyo ng kapayapaan. Kung nalalaman mo lang. Kaya nga, lawakan mo ang iyong pangunawa. Baka yung inaakala mo, iniisip mo na magpapasaya sa iyo, hindi pa yan. Hindi yan ang magiging dahilan. So, kaya kung nalalaman mo lang, nung kahapon, Biyernes, ang sabi naman sa atin, sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid. So ito po yung tagpo na kung saan pinapaliwanag ni Jesus, sino ba ang kanyang ina at mga kapatid? So sino ang itinuturing at ituturing na ina at mga kapatid? So, yun lang mga nakikinig at sumusunod sa utos ng Diyos. At muli, sa araw na ito, ang sabi ni Kristo, sana po maintindihan natin ng lubusan. Sabi ni Kristo, sa buhay na ito, ang lalaki at babae nag-aasawa, ngunit ang lalaki at babaeng karapat-dapat na muling buhayin para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa. So, sana po sa kwentong ito,
medyo sa mga pelikula kasi talagang ano lang, no, yung ginagawang kwento na sasabihin, hihintayin kita sa langit. Di ba? May mga ganong linya, hihintayin kita sa langit. Yan. Tapos pagdating sa, minsan may mga pelikula pa na inihintay ka ng magulang mo sa langit para buo na yung pamilya nyo sa langit. Di ba? No? Pero sa talinghagang ito, malinaw na pagdating sa langit, wala na tayong ugnayan bilang mag-asawa, bilang mag-ama, o mag-ina, o magkapatid. Kasi ang paliwanag ni Kristo, lahat tayo, yung mga bubuhayin, no? Lahat tayo ay mga anghel na. So, kung anghel na tayo, wala nang usapin tungkol sa sinong asawa mo. Ilan ang napangasawa mo, ilan ang naging anak mo, hindi na yun eh. Yun nga lang, siyempre, yung pag-aasawa mo, sana makatulong sa iyong makarating ka sa langit. Yung pagiging anak mo, pagiging magulang mo, pagiging kaibigan, pagiging lingkod, makatulong, makarating sa langit. Yun yung maging goal. Kaya nung November, no, ngayong November, pinapaalalahanan tayo na tayong mga nasa lupa, nandito pa sa daigdig, tungkulin natin na huwag kalimutang ipagdasal ang mga namatay, lalo na yung mga dumadaan pa sa purgatorio, nililinis pa. Pero pag nakarating ito sa langit, kung dumiretso ito sa langit, wala nang kailangan yan sa atin. Pero yung mga nasa langit, sila yung tumutulong at maaring tumulong sa ating makarating din sa langit. So, minsan kasi meron tayong mga kwento, no, na hanggang ngayon hindi mo matanggap na patay na yung mahal mo, patay na yung... Kung hindi mo matatanggap, baka hindi ka makarating sa langit. Baka hindi kayo magkita sa langit. Sa kagustuhan mong magkita kayo sa langit, baka hindi kayo magkita sa langit. Parang gano'n, no? Tapos na. Kaya nga ang pag-aasawa, dito lang yan sa mundong ito. Kaya nga ang pangako natin, no, na ibinibigay kapag ikinakasal, till death do us part. Hanggang kamatayan. Pag namatay na, ang isa sa inyo, o pareho kayo, tapos na ang obligasyon ninyo sa isa't isa. Hanggang doon lang. Kaya nga, sige, pwede ka na mag-asawa ulit. Patay na eh. Nga lang, lagi na magdadrama ka na naman. Eh. Pero handa ka ba ulit umako ng responsibilidad? Ulitin ko po ha, yung pag-aasawa ninyo, yan ay binibigay ng Diyos para makatulong na kayo ay makarating sa langit. Amen.